Hello po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Okay po, ang topic po natin ngayon is about po sa security license. Maraming mga bukang bibig, especially sa mga guard natin. Talaga naman, meron na akong security license. Gaano ba talaga ka-importante ang security license? Napakahalaga po niyan. Ito yung pinaka-starting point para po tayo maging security guard. Sa panahon po ngayon, talagang napakarami na ng mga security personnel na hindi nagtitraining na nagkakaroon ng lisensya. License muna, walang training, trabaho agad. So bumababa ngayon ang kalidad ng mga security personnel dahil sa ganong pamamaraan. Well, normal na, sige, sabihin natin. Talaga naman kumbaga talaga na pagbibigyan na sa sobrang kailangan talaga. Pero hanggang dun lang ba natatapos ang pagiging isang security na may license ka na, magtatrabaho na. Lagi po nating tandaan, ang license, tools lang po ito para maka-entry tayo as security personnel. May lisensya na tayo, okay, pero hindi guarantee na ikaw ay magsasucess bilang isang security guard. Meron ka pong pang dapat na gawin habang ikaw ay may license na hindi ka pa nagdumaan sa training. Okay, so nakapasok na po tayo sa security. Real talk po talaga tayo. Kasi ito yung napapansin ko sa Tagalog security industry na ang daming mga guard despite hindi nila alam ano ba yung trabaho nila. Kaya ang dali, yung mga may training na nga makikita natin di po ba yung nag-trending na Sampaguita girl and the security personnel. Well trained po yun kasi sa isang mall na malaki po siya naka-assign. Pero nako-compromise pa din. Nature po talaga yun. How much more yung na hindi ka nag-training na nagkaroon ka ng security license. Napakabigat po yun. Kasi ibig sabihin, ino-authorize ka na despite are you capable for that authorization, for that authority or authorization, i-handle mo ng mga policy na yan despite wala kang knowledge. Paano mo dalhin? Kaya nga dapat po, kung meron tayong lisensya, tayong mga security personnel, mag-aral po tayo. Pag-aralan natin maigi. Excuse me, yung trabaho ng security. Parang ganito lang po yan Nung tayo mga elementary pa lang, mag-isisimula pa lang mag-aral, gusto natin sa sarili natin or ng parents muna natin kasi syempre for that elementary, wala pa tayong idea ano ba yung gusto natin, lalo pa nag-start ka ng grade or mga daycare, para sige mag-aral ka lang. Nakahanda yung iyong mga magulang na kung ano yung gusto mong gawin, so ginag-guide ka lang. Until na dumating sa time na nag-high school ka, alam mo na ano yung gusto mo sa buhay. Gusto kong maging accountancy, gusto kong maging teacher, gusto kong maging doctor, etc. etc. Ngayon, ang prerequisite nun, mag-aaral ka muna ng pagiging doktor, ng pagiging accountant, ng pagiging teacher. Hindi po pwedeng may teacher ka na bago ka mag-aaral. Di po ba? So, ganun din dapat sa security industry. Mag-aaral ka muna ng trabaho ng guard bago ka bigyan ng license. Kasi, hindi biro yung papasukin natin ng trabaho. Kaya nga minsan nababansagan, trabahong tamad lang yan, security guard. Guardia lang yan. Kaya tuloy kung minsan kung bulihin ng mga client, ng mga tenant, which is totoo naman yan, na kung tingin nila sa guard, akala nila ganun-ganun lang, na hindi nila alam na yung buhay nila ang iniingatan nitong mga security guard na to. Di ba kaya nga dapat kung matatalino ang mga client or yung ating mga visitors or yung ating mga pumupunta doon sa mga area kung saan ako sa guard, dapat mapagmahal tayo sa guard. Bakit? Kasi the mere fact na nandun tayo sa area of responsibility niya excuse me, meron otoridad niya siya na pangalagaan ang iyong kaligtasan, maprotektahan ka, hindi para kalaban ka ng guard na mali yung gagawin mo kasi hindi ka pinayagan, magagalit ka, di po ba? Ngayon, kung yung guard na yon talaga ang baba ng kanyang kaalaman, ng knowledge niya about security profession, madaling-madali siya magkakaproblema. Baka yung license siya na to ang naging daan pa para lalo siyang napahamak. Kasi nga hindi siya knowledgeable Kaya kung nagkakaroon man ng gano'n sa mga detachment natin, mga officer, i-inculcate natin sa isip nila na ano bang trabaho natin. Sobrang bigat. Kasi hindi natin masasabi na bago lang po ako security, hindi ko alam. Nag-violate ka na. Mabigat ang violation na kakarating mo pagdating lalo kung may mga bakal tayo sa katawan. May firearms tayo. Di po ba? Kaya dapat talagang tinitrade. Kaya sabi ko nga sa aming mga security person na handle ko, huwag niyong baliwalain ang trabaho ninyo. Kasi may nasasabi pa sila na, oops, 5 years na yung aking license. Million ang kikitain nito.
pag bago ko ma-expect. Tama naman. Pero ang tanong dyan are you sure na mahahandle mo yan? Diba? Kasi sabi ko nga, ang trabaho natin everyday lang. Huwag tayong mag-extend for how many years, how many months, how many weeks. Daily. Kasi hindi natin alam ano ang mga. Dapat palaging presence of mind. Dapat alam mo dapat yung maximum tolerance palagi. Na naman yung mangyari, isipin mo, trabaho ang mahalaga sa akin. Kailangan pagservisyohan ko sila despite napapahiya na ako, nadadaw na ako. Alaya-alang ano yan, hindi, walang bearing yan sa security profession. Kasi mangyayari po talaga yan. Kasi dapat alam mo, tinanggap mo yung trabaho na to bilang guard. Lisensyado ka, dapat alam mo kung hanggang saan ang kakayan mo. Extend ka palagi. Sabi nga dapat flexible ang security guard. Marami kasing ugali ang kakarapin. Sabi ko nga dapat may ano yan na psychology na subject palagi ang guard kasi mentalidad ang inyong kakarapin, iba-ibang ugali, attitude yan, mga karakter na darating sa iyo. Tapos ikaw ang hina-hina mo, sobrang wala kang kaalaman anong mangyayari ngayon sa iyong area, sa sarili mo. Syempre, protektahan natin yung sarili, yung sinasabi ko. Naging security personnel ka, init yung sarili mo, hindi mo kayang i-protect. It doesn't work that way. Kailangan bilang guard, alam mo paano protektahan ang sarili mo, paano hindi ka lalaban or what. Alam mo dapat na trabaho ko to. Kahit i-PI nila ako, maraming ganyan namimiay ng mga guard. Nanduduro, di ba yung mga trending before, bago mag-pandemic, duro-duruin yung guard, binaril ng guard. Kita niyo. So sabihin mo, tama ba yung guard? Sasabihin ng iba, okay yan kasi nakakainis yan, ganyan, hanggang doon lang po yun. Pero in reality, makukulong ka, mapapahamak ka. Kasi hindi ka nagkaroon ng control sa emotion mo. Kaya nga dapat binibrief natin ang ating mga security personnel about sa emotion nila, how to handle their emotion. Kasi bilang successful na security personnel, kailangan yun, hindi lang, sabi mo, hindi lang naman maging successful ka na marami kang pera, ang dami mong property, no. Even sa work mo, success ka, bakit nahahandle mo ng tama? Ay kung yung emotion mo, sobrang baba, hindi mo mahandle, wala na. Kaya ang sabi nga sa books na nabasa ko, emotion is the number one enemy of success. Tama naman, di po ba? Kasi andun ka na andyan yung trabaho mo lisensyado ka na tapos sa emotion mo bumagsak ka, meron ka lang nakausap na talaga namang customer na sobra talaga ang pagkabugali, normal po yun. Na ano ka na, sinuntok mo na or what, ano nang ginawa mo, so natanggalan ka na, revoke ang license mo, na pull out ka sa department, baka pati agency mo na compromise. So ang daming tinamaan, hindi lang ikaw, diba? So kaya napakahalaga na dapat po turuan natin maigi mga security personnel sa detachment, mga officer. Yun po yung inyating trabaho na isa na napaka importante, na dapat matrain natin sila paano i-handle yung emotion ng mga tao natin. Hindi po pwedeng bara-bara lang pagdating sa trabaho, kasi hindi natin alam ano mangyayari. Pwedeng siya na compromise, lahat madamay, pati ang kontrata pwedeng ma-compromise. Kaya nga dapat po lagi tayong naka-monitor sa kanila. Ipinapaliwanag natin everyday sa briefing ano yung reason. Dapat binibigyan natin sila ng mga hints para i-handle, kasi yun ang kulang po talaga ngayon sa security industry. Sobrang ano na po ngayon, di ba, social media, andyan na, nagkamali ka lang, may nagbibideo sa'yo, nagtrending ka na ngayon. Unlike before, medyo natatago pa, pero ngayon wala na talaga. So dapat sasabay tayo, na ibig sabihin, hindi lang po mo may social media kaya ka lang magpapagudi, hindi po, that is the standard. Whether walang social media, basta alam mo bilang guard ka, kaya mong i-handle ang lahat ng pag-uugali. Eh sabi ko sa mga guard ko, lahat ng pumapasok sa building natin, 1,000, 2,000, 500, 3,000, iba-ibang ugali ng mga yan, walang magkaparehas. Kambal nga, di ba, mag-iba ng ugali, walang taong parehas ang ugali. So kailangan ang guard flexible, lahat kaya niya i-handle. Napakadali naman, di ba, kung sakaling hindi na alam na talaga yung sinasabi sa kanila. Pag hindi na kaya ang sitwasyon na talaga namang kaya mong i-handle, pero talaga hindi nagpapakatalo si sir or si ma'am, na talaga namang ipinagpipilit, stop ka na. Ano dapat gawin? Sabi ko sa kanila, puntahan nyo ang 11 GO. GO number 9, to call the superior officer in any case not covered by instruction. Tawag sa officer, di siya yung mag-handle. Paano ka magkakaproblema? Kasi knowledgeable ka alam mong dalin ang sarili mo, at alam mo yung hangganan mo, alam mo rin yung kapasidad ng trabaho na hanggang doon ka lang. Kailangan endorse mo na. Excuse me, di po ba? Ganun din ang officer, pag talagang hindi na namin kaya, na kailangan ng i-handle ng itaas ng aming manager, ng property manager, endorse namin sa kanya, meron pong ganito, o di, at least magtutulungan.
tulong-tulong dapat, huwag kanya-kanya. Kaya mahalaga talaga, number one din is yung rapport sa ating trabaho. Kailangan ang mga guard natin nagkakaroon ng unity, camaraderie, hindi yung marami kasing detachment, sila ang gugulo, away dito, away doon, tampuhan dito, tampuhan doon. So, ang trabaho tuloy papabayaan, bahala ka dyan. So, mali. Dapat bigyan natin ng magandang pundasyon yung ating detachment, especially sa security. Kasi pag naglag po ang security, sigurado malaking problema ng building. Kaya kailangan ang mga guard natin puminta. Kaya hindi lang biro na lisensya lang. Kaya po doon sa mga bagong security personnel, dahil ko sinasabi sa mga guard namin na mga bago mag-aral kayo, mag-recite kayo, kasi marami din po ako na-handle security personnel bagong-bago hindi alam ang 11 general orders. Anong gagawing trabaho niya? Eh, sabi ko doon pa lang hindi na kayo papasa kasi nung time namin hindi po pwedeng hindi mo memorize. Once na interview ka, recite 11 general orders and then explain. Hindi po pwedeng memorize lang. Like inulit ko sa vlog ko yan na wag lang hanggang memorization lang ang 11 GO. You have to memorize, know the meaning, alamin mo yung mga meaning niya, and then the important is the application. I-apply mo na. Natutunan mo, apply mo to. Ganon, hindi yung hindi ko alam sir eh. Sir, dalawa lang. Sir, isa lang. Sabi nga 11 eh. Dinisign yan 11, hindi isa. Ilang taon ka naman security? Sir, isang taon na po. O isang taon na, hindi mo pa memorize. Isang buwan, isang 11 GO lang kabisaduhin mo. Alam mo na dapat ang meaning. Ay di 11 months lang yan. May sobra ka pang isang buwan na i-revise mo na, i-review mo na lang. So, ano nangyari? Tinatamad. Marami akong guard na akala mo hindi marunong, pero pag talagang pinilit mo sila or talagang sinabi mo kung ano yung dapat mong gawin kasi hindi po pwedeng maging guard kayo hindi nyo alam yan, nami-memorize nila. Paunti-unti, hindi lang bigla, huwag lang bibiglain natin. Kasi ganun po talaga. Talagang dadaan niya sa step by step, lalo pag nasa edad na, nahihirapan. Yun ang sinasabi ko. Dahil pa po sanang tumatagal ang mga security personnel sa trabaho nila. Bilang guard, inabot na ng 30 years, 20 years, 10 years, 5 years above. Dapat nga ako, memorization na yan eh, nakapikit man kayo or what, kaya nyo i-memorize eh. Kaya ako minsan nagre-review din, kasi siyempre officer ka, tapos ikaw hindi mo rin alam anong essence no. Diba kaya kailangan ang mga officer marurunong, hindi ito kayabangan. Dapat nag-aaral din tayo. Dapat po nagbabasa rin yung mga ano kayo, kung ano maituturo nyo, nakabutihan. Tapos especially sa mga pag-iipon. Kasi napakahalaga po ang usapin pera security industry. May topic po ako dyan sa mga susunod. Inuna ko lang itong sa license muna kasi ang dami kong nakikita na ganyan. Guard na ako. Pero hindi na rin yung bigat ng trabaho bilang guard. So, mahalaga pong usapin na may license ka, number one. Dapat alam mo kung paano mo gamitin ang lisensya na to. Paano mo i-handle ang trabaho security personnel. Hindi biro, hindi laro, hindi lang. Kaya ayoko sinasabi ng mga guard ko na anong trabaho mo? Security guard lang. Anong natapos mo? High school lang po sir. Huwag yung nilalang lang kahit elementary ang hirap mag-aral. 6 na taon ka sa elementary. High school 4 years ka, inabot mo ang K-12 ilang years yan. Tapos high school lang. Ang bigat nun ang pag-aaral, di po ba? Kahit elementary, sir, elementary graduate po ako. Siyempre, ang titingnan doon yung kapasidad mo eh. Ang daming tapos dyan pag tinanong mo walang kaalam-alam. Criminology graduate, pag tinanong mo parang daig pang, di ba wala po sa tinapos yung kailangan yung abilidad mo bilang tao. Kaya ini-encourage ko sila, huwag kayong malumol kung hindi kayo nakatapos ng 4 years ng high school. Kung talagang minsan minanipulate lang, totoo naman po yan, maraming nakakagawa ng mga diploma, nag-graduate ng kung saan lang, alam niyo naman po yan, di po ba? Di, talagang ganun eh, panghawakan mo na kasi binigay na sa blessing minsan. Blessing na talagang hindi na tayo pinahirapan na sir, pero dapat inaaral po natin. Kaya ang pinaka-technique na para maging mahusay kang security guard, maging effective security ka, unang-unang mahalin mo ang trabaho. Kailangan do it by heart. Huwag niyong magka-duty lang, makasweldo lang. Hindi kailangan na nararamdaman ng isang tao o ng mga ang pagmamahal mo sa trabaho mo. Yung paano yun? Na i-express mo ng maayos yung trabaho mo. Na ibibigay mo ng serbisyong totoo sa kanila. That is the essence of being a security licensed personnel. Marami pong salamat at ingat po tayo. God bless po sa ating lahat.